Belica mismo, hinihimok niya si Lene Robredo, nananahimik dyan sa Bicol. Hinihimok niya. Inihimok. Inuto is the word. Ba't ano ba sinabi niya? Ano ba yung sabi niya? Ini-invite niya pumunta doon sa rally. Wala na raw Wala na daw kulay-kulay yan. kulay-kulay. Ito si Greco Belica, tag G8 pa ka rin to no? Akala niya mauuto niya si Mayor Lene Robredo. No, akala niya si Mayor Lene Robredo, kagaya niya mag-isip na pabugok-bugok. Diba? Hindi, tama niya pa na spell ng White Plains. Gagamitin niya yung mga si Mayor Lene para makuha yung mga kakamping. Correct. Mga kakamping, kaya ayaw kay Sara Nagsalita na pati ang Catholic Church, ang CBCP, na hindi sila sang-ayon, mapatalsing ang ating Pangulo. No? Bakit pupunta ang mga pink and yellow dyan? Kasi para maging 5,000 daw, 4,000 lang kasi. Kasi tingnan mo itong si Greco Belica, kung di man isa't kalahating utak kanal to Bago mag-rally, ang yaman nito. Hindi, mayabang kasi itong bugok na ito Personal wala. Mayabang kasi ito bago mag-rally sabi niya, bukas, maraming babaliktad. Anong bumaliktad yung kahihiyan sa kanila? Meron sige. Diba? Bumaliktad yung kahihiyan sa kanila. Sila yung napahiya. Correct. Yan yung sinabi ko sa akin. Sino bumaliktad? Sino bumalimbing? Bukas, maraming tao pupunta. Hindi na mapipigilan. Ano nangyari? 4,000 lang. Lugi yung mga vendor. Yan ang problema rito kay Belica. Nangutang ng kapital. Yan ang problema kay Belica. Ngayon, pahiya sila. Ito ba? Si Jimmy Bondok. Sabi ni Jimmy Bondok, witness history unfold. Wow. Tapos meron pa prior to that, no? Naku, malapit ng sumumpa. Isa pa. Daming post Ito pa si Daryl Yap, na pabugok-bugok din. President Inday Saro, ano nangyari? Pahiya. Di ba? Yan si Daryl Yap. Pahiya. Yan na nga sinasabi natin. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Palibasa kasi kayo, bilib lang kayo sa mga keyboard ninyo. Pero pag titingnan mo sa propaganda. Titingnan mo sa social media, no, daming mga comment, ang daming mga likes, no. Pag tiningnan mo, puro Vietnamese Pero pag sa actual yung rally, ayun, sagad 4,000. Kaya nga ang ginagawa nila, hindi na nila kaya mag-organize ng sila lang. Hindi. So kailangan nila makisabayan. Di ba, sa INC, kasi may sure audience yan may mga miyembro na. September 21, nakisabay din. Wala rin Hindi sila nakikisabay. Mas konti nun. September 21, ilang piraso lang, 200? Kasi kahit yung kampanya nila, kasi si Robin Padilla din naman nagsabi niyan, kaya nila hinahatak si Digong kasi crowd drawer yan kung parami ng tao. Pero kahit nandiyan si Digong, yung mismong covered court, hindi nila napupuno. Ano pa ngayon, wala si Digong. Ngayon, meron na namang rally yata. Sa 30. September 30. Correct. Asahan nyo sa Greco Belica, magyayabang na naman itong ugaling kanal na ito. Magyayabang na naman niya. Bukas, katapusan na naman ni BBM. Tsaka si Jimmy Bondok. Kasi yung mga yan, alam nyo naman yung mga yan. Palibasa kasi, mga talunan, mga hindi nanalo, kaya ganyan ang ginagawa. Gusto magpapansin sa taong bayan, kaso, pinagtatawanan sila si Greco Belica. Nung nasa pwesto yan, walang naipakulong yan. Correct. Kahit na isang big piece o kahit small piece nga walang naipakulong yan kasi bakit? Pulpul. Meron daw siya ni-raid. May ni-raid daw siya. Sino? Si Greco Belica. Sino? May ni-raid. Ilan trilyon yung inutang natin para during the pandemic? Ilan trilyon? Magkano? 7? Basta ang total na inutang ni Pangulong Digong is almost 7 trillion, di ba? Ang dami diyan sa amount na yan napunta sa pandemic, no? Sabi na kapag merong nag-corrupt diyan, di ba yung DILG Undersecretary, pag may nag-corrupt diyan, ipapakulong kayo, wag niyo kami subukan. Ang daming salita Si Digong naman, just a whiff of corruption. Ito ni isa walang napakulong Hindi, nakulong naman siya. Siya nakulong. Si Panelo, pinapakinggan ko yung debate ni Jesus Palsis at saka ni Panelo. Pahiya siya. Pahiya kasi sa TV program Tinanong siya ni Palsis bakit ang panahon ni Digong may napakulong ba? Sabi ni Jesus ni Panelo, may natanggal. Kasi daw, kapag napahira ka ng korupsyon, tatanggalin ka, pero walang sense. Sabi niya, ba't kay BBM may napakulong ba? Wala pa, pero this week, this month, meron na. At tropa mo yun. Ito pala, kailangan maintindihan, kailangan lagi natin ulitin. Kung ikukumpara natin yung pork barrel scam, no? Kung saan meron mga pinakulong na mga public officials, contractors, katulad ni Janet Napoles, no? Sila Jingo Estrada, si Senator Juan Ponce Enrile, at si Bong Revilla, no? It took them, the Pinoy administration took them 11 months bago nakapagpakulong. Ito kay PBBM, no? Yung sa mga yung mga impatient, yung mga hindi makapaghintay, nasa mahigit 100 days or 3 months pa lang tayo. Pero
kapag nasunod yung gusto ni Ombudsman Remulla, ni Vince Dizon at ang ating Pangulo na bago magpasko may makukulong, lalabas na mahigit 4 months lang may makukulong na dito sa flood control scam. Oh, sino mas magaling? Oo, mas magaling naman talaga si BBM kay Duterte. Layo talaga. Kahit sa itsurang pagbasihan, malayo. Hindi dapat may Hindi kumpara. nga yun ang point ko eh. Di ba nga? Hindi nga yun ang point ko eh. Di ba ibig sabihin, mas maayos pa si BBM kaysa kay Pinoy pagdating sa pagpapanagot ng mga korap. Partida, weak pa yan. Hindi, sabi nga nila eh, bakit wala pa rin nakukulong? Eh, tingin nyo kay Digong hindi nakakulong? Diba? Nakakulong, nabubulok na nga sa kulungan eh. May susunod pa. Oh, si Bato, nasa na si Bato? Hindi lang si Digong, si Pastor Kibuloy. Yun. Parehong mapipera at mga powerful na tao. Napapakulong ng Pangulong Hindi, Bongbong Marcos. nagtataka ngayon. And watch him. Sabi ko nga, watch and learn. Pag inaaresto na itong mga public officials ngayong Disyembre. Hindi, natatawa nga ako kay Bato eh. Ang tapang dati niyan eh. Oo. Sige ka lang ngal-ngal, Trillanes. Make my day! Make my day! Go ahead! Tapos bigla nung may nabalita na meron ng warrant of Absent arrest, ayun, no? absent. Nag-file sa Supreme Court na. Ng petisyon. ang sakla pa ron, doon sa petisyon niya, inuutosan niya ang Korte Suprema na i-compel si Remulla na ilabas yung warrant of arrest. Oh, Akala ko ba hindi nandun na. nag-exist? Hindi, bawal na kasi labas yun eh. Nandun na. Magugulat na lang siya, may kakalapit sa ulo niya. Huy! Nadala yung petition niya. Biyahe ka muna, biyahe. May mga may chartered plane na raw eh. Nandiyan ka sa New York. Hindi nga kasi makikilala nag-disguise na nga eh, di ba? Pinakita ko nga sa inyo nila karangan Mukha ng si Soro eh. O yan ang problema mga kababayan ha. Yan tatandaan natin ha. Yung ginawa nila ni Saldico, talagang sablay na sablay. Kaya etong mga DDS na to, kapit talaga ng matindi sa mga kakamping. Pabuti na lang, hindi nagpauto yung mga bata na mga kakamping. Di ba? At bagkos, pinagtanggol nila ang administrasyon ni PBBM kasi ayaw nila doon sa papalit. Di ba? Napansin nga nila si Amy Marcos, yung style daw ni Amy, parang millennial style. Kasi gusto mahimok yung kabataan na sumama sa kanila. Hindi rin umepek. Hindi umepek yung style Hindi, niya. matalino yung mga, matalino yung mga kamping. Hindi kultura ng Pilipino. Hindi tradition ng Pilipino na yung kapatid mo, lalo mas batang kapatid, titirahin mo, sisiraan mo publicly. Correct. At tignan natin yung comment section, mga kakamping din daw sila, di ba? Kakamping sila. Pero mas gusto nila si PBBM na maging presidente. Yan, gaya niya, no? Yan, si Richard Play Raito. Yan, kakamping ako pero mas gusto ko ang pamamahala ni PBBM kesa kay Inday Saraulo. Totoo naman. Hindi kami nagsabi si Richard yun. Pero, alam mo, mas matindi kaaway yung mga kakampik kesa sa mga DDS ngayon. Kung Bakit? pagbabasehan natin yung 2022, grabe, matindi yung mga kakampik. Talagang, post ko pa lang, putakti ka agad. Meron pa yung Lawyers for Lenny. Talagang may dalawang abogado nakamonitor sa page ko, nakakasuhan ako. Lalo sa mga live ko. Tapos may nakadebate pa ako dyan, 3 vlogger, simula pa lang ako noon eh. Ngayon, mga dilis, tatawanan ko lang, inaasar-asar ko lang, pinagkakapirahan ko lang. Kaya si sa mga comment nila. Charming Rosal, no, hindi ko ibinoto si PBBM noon dahil tandem niya si Sara. Oo. Kakamping ako noon pero nakita ko kung gaano kagaling ang presidente natin kaya all out ang support ko sa kanya. Best president gaya ng ama niya. Kaya si Charming Rosal yan, kakamping pala yan. Thank you. Kakamping na ngayon ay BBM supporter. Tapusin muna natin yung segment ko bago tayo. Sige. Mag-comment lang po kayo kung ano mga gusto niyo i-comment dyan para mamaya mababasahin Okay. namin. Punta tayo sa nangyari nung Monday. Dalawang key officials o cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign. Si DBM Secretary Amena Pangandaman at si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice. No? Ako ayokong bigyan masyado ng interpretation kung ano nangyari. No? Dahil, Bakit nag-resign? Dahil mataas ang respeto ko dito sa dalawang secretary na to. No? So, kung ano man ang dahilan sa kanilang pagre-resign, nasa kanila na yon, nasa kay BBM na yon. No? Ngayon, hanggat wala ako nakikitang matibay na ebidensya tungkol sa mga pinupukol sa kanila, no, hindi muna ako magsasalita. Out of respect dito sa dalawang secretaries na to, na talagang nakita rin naman natin kung gaano magtrabaho. At kunyari si Lucas Bersamin, no, nakita natin kung gaano niya ipagtanggol ang ating Pangulo. At hanggang ngayon, kanina sa interview niya, no, sinasabi niya na ang Pangulo ay mas mabuting option kesa
ipapalitan siya ni VP Sara Duterte. Mas safer daw ang Pilipinas under PBBM. At napakatalino, napakagaling at very focused sa kanyang trabaho. Yun pa lang, okay na ako doon. Confirmation ng lahat ng paniwala nating mga Marcos loyalists and supporters. Kung ano si PBBM, kinonfirm ni ES Lucas Bersamin kanina. Kahit na sinasabi niya na tinanggal siya sa trabaho. Ako, nakita ko dyan na kaya nag-resign yung dalawa kasi gumagaya yung dalawa sa mga politiko sa Singapore at sa Japan na mabanggit lang yung pangalan mo sa anomalya, nagre-resign. Out of Dahil the sa kaya, ESO. oo. Dahil nga sa ganun. Hindi naman kasi gaya yung mga gabinete ni PBBM, hindi gaya ng gabinete ni Digong. Katulad diyan, no? Si Duque. Oo. Pinagre-resign na ng buong Pilipinas. Kapito ko pa rin. Pinagtatanggol pa ng isa. Oo. Diba? Hindi ganyan yung mga gabinete ni PBBM. Gaya yung makikita mo, hindi makakapalamuka gaya ng ilang kabinete ni Digong dati. Yung sinasabi nga ni Jose Clear Castro, no, itong mga moves na ito ay mag-i-strengthen sa institution. Mas magpapatatag pa po sa bansa. And yung pag-accept ng presidente dito sa resignation na ito, may dahilan po yung ating presidente. And we have to trust the president. At yung ipinalit din naman, di naman natin masasabi na putyo-putyo. Naku, napakagaling. Mahuhusay din po yung Ralph ipinalit. Recto, magaling. At Correct. saka si, ginawa Toledo. si Secretary Go, ginawa ng DOF Secretary, parang napakagaling, no? So, let's leave it at that. No? We go to the next topic, no? Kinasuhan na ng ombudsman. Okay, finally. No? Finally. Hindi naman finally dahil napakabilis ng kaso. Dahil etong kaso na to, na final kahapon ng Office of the Ombudsman, no? Natanggap lang nila yung reklamo September 9, kung di ako nagkakamali. Reklamo ng ICI September 9. No? Tapos ngayon, mahigit 1 buwan lang. Almost 2 months. 2 months. No? 60 days. Nagpakapag-file na sila sa Sandigan Bakit. Napakabilis yun, ha? Kahit kayo po, magtanong kayo, alamin nyo yung mga taong nagkakaroon ng kaso ng criminal offense, kung gaano katagal bago napapailan ng kaso sa korte. No? Maswerte na yung 6 months. No? At, Bago, from prosecutor, May kapit ka na nun, may kapit ka na. hindi. Normal yun, no? Normal na, 6 months, no? Ito, 2 months pa lang, nakapag-file na agad sa korte. Ang korte dito, dahil public officials, ay Sandigan Bayan. Kung private individuals, dapat RTC, no? Ganun ang sistema natin. No? Ito, nakapag-file sila ng 3 counts ng malversation or graft and corruption sa Sandigan Bayan. At ang rekomendasyon dito ng ombudsman, non-bailable. Ibig sabihin, kapag na-issue na po siya ng warrant of arrest, nasa kulungan siya. Habang nag-hearing, nasa kulungan siya. At the same time, ito po, once na mag-issue na po ng warrant of arrest, andyan na po yung pag-issue ng red notice. Ibig sabihin, mabilis na siyang mahuhuli ng Interpol. Pag-cancel sa kanyang pasaporte, ibig sabihin, hindi na siya makakalipat ng iba't ibang bansa. Diba? So, mas mabilis na ang pag-aresto dito kay Zaldico. Alam mo bakit non-bailable? Mahigit 8.8 million. Yun ang threshold. Kasi ito, ang amount involved dito is 290 million. Aside from that, yung second reason is, malversation through falsification of public documents. Kapag merong true falsification of public documents, nagiging non-bailable yung malversation case. Mabubulok sa kulungan tong si Zaldico. Mabubulok sa kulungan yan. Lahat po sila. Kung di ako nagkakamali po, 17 po ata sila. Marami sila. Kasi Region 4, Region 4B ito eh. Isa mga ibang opisyal ng DPW sasapay. Yung pinag-uusapan natin dito, yung substandard na project nila dyan sa Mindoro. Sa Oriental Mindoro. Natatandaan niyo may governor, di ba? Na hindi pa pinapapasok. Yan, yung mga sheet piles, may ikli kanya lang, pala yun? Kanya substandard. kontrata yun? Yan yung Sunwest kasi yan eh. Yan yung project na yan na pinag-ugatan ng kaso. Grabe mga ka-BBM, no, isipin mo kapag etong si Zaldico talaga, mapauwi talaga rito. Diyan malilinawan kung totoo yung mga pinagbubulagtas niya nung nakaraang Biyernes ba yun? Yung nagpasabog siya, diyan malalaman kung totoo yung mga pinagsasabi niya na yan. Problema, baka tumaba na siya dun sa pagdating niya. Ito mga kinaso, basahin ko para sige. mas maganda information natin sa taong bayan. Ang kinasuhan po ay si Zaldico, no? At yung Board of Directors ng Southwest Corporation, yung company niya, no? At officials ng DPWH Region 4B. Ayun. No? Yung regional directors, assistant regional directors, project engineer, materials engineer, and chiefs of the quality assurance, as well as maintenance and design division. So, ang dami. Taga DPWH lang, madami. Yan po yung sinasabi ko eh. Dahil sa kultura ng everybody happy, no? Kaya ang daming papanagutin sa DPWH kasi lahat sila na pagtsabahan para mangyari po yung mga
flood control Sindikato scam. talaga. At hindi mangyayari yan, ha? Kung hindi sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbulgar ng mga Correct. nakawan sa gobyerno. Eh yan pala rin yung nakakalimutan ng marami tayo. Ba't kaya, no? Lagi Hindi nila kinakalimutan yan. nakakalimutan yan. Ayaw lang talaga nila tanggapin na panis si Digong kay PBBM. Correct. Ayaw lang talaga nila tanggapin.